So yan, good morning, good morning, good morning po sa ating mga viewers. Bali, welcome po sa aking bagong YouTube channel. Welcome po sa Greenfield Realty po ano. So for today's video, nandito po kami sa Lopez, Quezon, kung saan bibisita po kami ng isang property na may sukat na 4.1 hectare. So pakita ko muna po sa inyo yung pinaka road. Ayan po, ito po yung pinaka papuntang Lopez Diversion na nasa 1.5 kilometers lang po hanggang 2 kilometers po ano. So itong way naman po na to, papunta naman po yan ng Villa Hermosa. So kung tatagusin po natin yan, National Road pa rin naman po yung labas yan. So papasok po tayo ng property pero maglalakad po muna tayo, no? So hindi pa po yung gawa yung pinaka road nya. Kaya tara po, lakad po tayo, pasukin natin yung property. So yan, bali babaybayin na natin yung pinaka barangay road na sabi nga po ay nasa 300 meters po. So ito po, explain ko lang po ulit ha. Ito po ay magiging barangay road po yan. So may proposal na po yan, hinihintay na lang po natin yung pinaka budget po niya. And then itong lugar na to is ito po yung pinaka Peña Francia, itong way na yan. And then dun sa dulo niyaan ay kung tatagusin po natin yan hanggang doon sa may property, ang labas naman po ay Villa Hermosa. So dalawa yung possible na daan para makalabas tayo ng National Road. So ulitin ko lang din po, ito po ay nasa 1.5 kilometers para makarating po tayo sa pinaka diversion road. And then ang kagandahan din po dito sa papuntang property na to is cemented na po yung pinaka road po natin. Ayan, malalapad din po yung mga kalsada. So tara, lalakarin na natin yung 300 meters na proposal as barangay road para makarating tayo ng property. So yung nilalakaran naman natin is meron na siyang pathway, no? Cemented naman. So okay naman siya. Pinapakita ko lang po sa inyo yung pinaka reality po ng daanan, no? Para hindi po tayo mag-expect. So hintayin na lang natin yung pinaka budget nito para may ayos na tong daan na to. So sa ngayon po talagang challenge po yung daan. Pero yung iba po, yung medyo magagaling sa pagmumotor, nakakapasok po dito. So lakad lang tayo ha. So yan, lalakad pa rin po tayo, no. So ang gandahan din po nitong papuntang property na to, meron na po tayo mga makikitang mga bahay dito. Ayan po, oh. So hindi na tayo mapapanglaw. And then kagandahan din po dito sa binabaybay nating daan, ang daming mga magagandang mga puno dito. Ayan yung mga kalapit niya, o mga niyugan din kung tawagin. Lakad tayo. So yan, bali nandito na po tayo sa may pinaka property po ano. So explain ko lang po kung saan po nag-start yung property natin. Bali dito po nag-start, and then gaganon po siya. Tapos po merong masasakop po na medyo mataas na part po doon ano, and then gaganon na po siya. Ayan. So ito pong part na to, at itong medyo pa-slope, sakop na po yan. And then magbuhat naman po dito, papaganon po siya. Liliban po siya dun sa parang pinaka island, parang island kung tawagin, ano. May isang kumpol po kasi na lupa na nandiyan sa may kabila na dadaan po tayo dito sa may pilapil na to. So parang kung i-describe ko, para siyang island. So may isang tumpok na property doon sa may kabila.
Doon po yan magsisimula sa may saging na yan, and then pag ganun po siya, no. So sakop po yan hanggang doon, and then ito po sakop na rin po ito. Yan. So ito po yung pinaka barangay road po ulit, ano, and then sakop po yan. So may makikita natin, pupunta tayo dun sa may dulo. In-explain ko lang po yung pinaka lawak niya. So ito po yung lalakaran natin is, yan po, still barangay road pa rin po, proposal as barangay road. So kung i-describe ko po, meron pong property dito, and then meron din po dito. At kung sakaling magawa na po yung pinaka road natin, bali matutuhog po siya ng kalsada po. Ano? Ayan. So ito po, sakop pa rin yan. Hanggang dun po yan sa may mataas na part na yun. So yung bahay po na yun, hindi na po yan sakop. And then itong kalawakan na to, yan. And then yung sinasabi ko sa inyo, isang tumpok na lupa, kasama po yun. Dun sa part na yun, makikita natin ang dami niya mga hardwood. Ayan po, oh. And then ang dami niya pa ring niyog dyan. So magandang idea po yan, lagyan po natin ng kubo. Kagandahan din po dito sa property na to, may line na po ng kuryente. Lalakad tayo. Ito po ay may 24 pitak na palayan po. And then ito po ay umaani po ng nasa 60 sako. Every ani po yun, ha. So 2 beses po silang nag-aani sa loob ng 1 taon. Ayan, sako pa po yung medyo slope na yan. Nandyan po yung karamihan ng mga niyog, mga hardwood. Ayan, kasakop yan. Medyo pa slope po yung right side natin, ano. So makikita na po natin yung mga hardwood. Ayan, dami. Ang dami mga niyog pati. Ang daming saging. Ayan, may puno ng mangga. Doon, puro hardwood halos po yung nandun, oh. Mamaya re-reveal ko sa inyo kung ano yung mga hardwood na nandyan, and then kung ilan yung puno ng niyog natin. Kung ano yung mga nakatanim dito. Pero nakikita ko ang dami niyang ang dami niyang puno ng langka. Dalong 'yan. Ay po, mga puno ng mangga, ang dami. So dito pa lang sa pinaka barangay road ay sa harap po, ang dami na niyang tanim, oh. Napapalibutan talaga siya ng mga tanim. May mga anahaw din dito. Lakad tayo. So itong part na to medyo masukal na po tayo. Pero yan po, once na napalinis po, napakagandang property. So explain ko lang din po about sa documents nito. Ito po ay clean title. So buhay po si owner. Ang dami puno ng mangga. Yan pong natatanaw natin na palayan na yan. Yan, lahat yan, sako po yan. So magandang idea rin po, kung sakali naliliban kayo dun sa tinatawag na parang, sabi ko nga po, parang island kung tawagin, kasi isang tumpok lang siya na lupa. So pwede tayo gumawa ng road dito papunta doon para kung at least ma-avail nyo po ito. Dahil sakop naman po itong palayan na to, pwede po kayong gumawa ng road dyan papunta doon para kung sakali po na magpatanim kayo or gusto nyo magtanim po doon ng magtayo po doon ng kubo, pwede naman po.
Ito pong palayan na to ay sahod ulan lang po sila. So yun nga po, pero nakapagtatanim pa rin naman daw po sila ng 2 beses sa taon. So medyo mataas lang tong right side natin, no. Medyo elevated po siya dito sa Proposal Barangay Road. Yan, medyo pataas po siya. Ayan. Pero in fairness po, napakadami pong laman. Sa saging pa lang, sulit na. Mga hardwood niyan, dami. So yan, bali, inuna ko muna pong pumunta dun sa may pinakadulo ng property, no. Niliban ko muna po yung pinakagitna, and then mamaya ko po babalikan yung pinakagitna niya. Dun po magtatapos yung property po natin, ano. So ito na po yung pinakalanderas niya, and then kasama pa rin po itong mga palaya na yan. Yan, kasama pa po yan. Hindi mapapansin po natin yung mga puno ng langkanin, star apple na yan, kasama yan. Left and right pa rin po yung property natin. Dito po. Ayan, and then dito po ano. So try natin pumasok dito sa may taas para makita natin yung pinakalaman niya. So mapapansin po natin sa bungad pa lang, ayan, napakarami niyang puno ng mangga, and then mga bagong sibol na niyog, pati po mga saging. Ang dami. Ayan, may mga tanim din po na pinya. Ang daming pinya dito. Ayan po, oh. So yung pinakapuno po ng niyog dito is nasa 500 po. Ano, iba pa yung mga bagong sibol. So ito po ay naglulukad ng nasa 7,000 kabuo every 45 days po. So minsan naman daw po kung halimbawa na medyo hindi po ganun kadami yung binubunga, ito po ay nilulukad in every 3 months. So depende po yun sa ibinubunga po niya. Ayan, ang daming bagong tanim, eh. Saganang-sagana tong property na to sa mga tanim. Ay, ang dami niyan laman. So medyo umaakyat na po ako po unti-unti. Ayan po yung pinaka-proposal na barangay road po, ano. Medyo nag-uusad-usad ako paakyat dito para makita ko yung kagandahan ng property. So yung property po dito sa may gawing right side ay talagang napakarami naman. Tapos po dun sa kabilang side naman, yung left side, is pure po na tubigan po, ano. Kagandahan nito, may farm ka na maraming laman, at the same time meron ka pang tubigan na pagkukuhanan ng bigas. So napakagandang property. Ayan, oh, kitang-kita na sa video natin, oh. Punong-puno talaga. Usod pa tayo dun para makita natin. At tinan mo naman kung gaano kadami ng laman. Grabe. Hanggang dun, oh. Ang dami po niya mga puno ng mangga. So yan, medyo umakyat pa po ako ng konti, ano. Napakadali namang akyatin, hindi naman siya ganun kataas. So yan, re-reveal ko na po sa inyo yung mga laman ng property na to. So sa fruit bearing po natin, meron tayong mangga, kakao, saging, guyabano, kalamansi, langka, kaimito, avocado, meron din tayo, ano. So ang dami talaga. So hindi ko na po mabilang yung iba kasi iba't iba po kasi, or layo-layo po kasi yung pagkakatanim. So meron pa po tayo kasing doon yung area doon na sinasabi ko sa inyo, parang isang tumpok na lupa na marami din daw pong mga tanim doon na mga mangga, avocado. So kalat-kalat po siya. Kaya hindi natin masabi kung ilan talaga yung pinaka bilang po ng bawat fruit bearing na nakatanim po dito.
Pero ang dami talaga yan, as in mangga talagang kabi-kabila meron. And then doon naman po sa ating mga hardwood, meron po tayong malatubig, Gimelia, arangan, meron tayong nara, and then marami din po tayong kawayan. Ayan. So napakagandang property. Talagang siksik na siksik talaga sa laman, as in. Magandang idea rin din po dito ay maglagay tayo ng kubo. Yan, overlooking na tayo. Sa hardwood pa lang talagang sulit ka na talaga dito eh. Gandang property. So yung pinaka-source po ng tubig natin is meron po tayong balon dito mismo sa property, no. So ayan po yung pinaka-balon natin. So kasama po yan. Hindi pa po. Sa aho yung daot po, baka kakayanin din namin i-vlog ano po. Ayan. So may street light naman po tayo kung sakali po na medyo ginagabi po tayo ng lakad. Maliwanag naman po dito sa area. And then ito pong right side po ulit. Same din po nung kanina inakyat ko dun sa may unahan po. So napakarami pa rin pong laman. And then kaya daw po nilagyan ng bakod na ganyan ay dahil daw po pinag-alagaan daw po kasi yan ng hayop. So para lang po hindi makakawala yung mga kambing, ayan, nilagyan po nila ng bakod. Ay, ang daming saging. And then malinis tong area na to. Oh. Talagang feel na feel mo talaga yung pagka niya probinsya. So ayun po ulit yung sinasabi ko sa inyong isang tumpok na lupa. Ayan. Diyan daw po napakarami daw po niya mga hardwood talaga, as in. So both side, ang kagandahan po nito, paliwanag ko ha. Doon po marami pong fruit bearing and then mga hardwood na pwede rin pagtayuan ng bahay. And then dito naman po ay meron po tayong palayan na pwede tayong pagkuhanan ng mga bigas. And then sa kabilang side naman po, dito po talagang bawing-bawi po talaga dito sa side na to. Talagang sobrang dami. As in talagang wala kang makikitang area na walang laman. Lahat talaga may laman. Halos walang space. Bawing-bawi po talaga. Panalong panalo. Ang estimated ko po dito na pinaka tayo po ng lupa nasa 70% po yung ating slope to hilly type po yung property, pero napaka-gradual naman, hindi naman ganun mga kataas. Tapos nasa 30% lang po yung ating flat. So may mga kubo na rin po doon. Yan, dito ang ganda talagang idea nito pag-alagaan dito ng hayop dito sa part na to. Oh. So yan, umakyat pa rin po ako dito sa may right side po. So kitang-kita pa rin po natin yung mga malalaking kahoy. Ayan ang laking yan. Zoom natin para makita. Ayan. Ang lalaki ng mga katawan. And then meron tayo ditong, yan, malatubig yan. Tapos po kung papansin po nyo, kagaya ng nasabi ko, tayo po ay medyo pa-slope po or pa-hilly ng konti doon sa pinaka daan po niya. So nakakaakyat naman po ng hindi naman hinihingal. Kasi gradual lang naman po. Talagang ma-amaze ka talaga sa laman ng property. Talagang bukod sa mga fruit bearing, yung mga hardwood,
Ang dami talaga, as in. Ayan, puro kawayan po. Ang dami oh. Ay, quality talaga sa laman ito. And then, sinisimulan din pong palinis po ng may-ari yung property. Yan, kung makikita po natin, nagkalat po yung damo. So, nagpapatabas po siya ngayon. So kahit po si owner, hindi po niya alam kung gaano na karami yung mga hardwood dito and then mga fruit bearing. Sabi nga po niya, sobrang dami, hindi na rin niya mabilang. Kasi bukod po dito sa may right side, kagaya po na sabi ko, meron pa tayo isang pulong pinaka-area doon na ay ganun din daw po ang laman, napakarami din. Panalong panalo tong property na to. Ito lang po masasabi ko sa property na ito. So ulitin ko lang po, kung tatagpusin po natin yung pinaka road na yan, yaan po ay tatagos po yan sa Villa Hermosa. So ang labas po natin, kung tatagpusin na din natin yan, is National Road na rin po. So itong road naman po na to, yan po yung dinaanan namin kanina. Yan naman din po paglabas po natin is Barangay Road. And then 1.5 kilometer po nasa National Road na po tayo sa Diversion Road. So magkabilaan po is magkakaroon po tayo ng daan. So kahit saan ka lumusot papunta dito sa property na to, mas okay. Kagandahan lang din po kung dito naman po tayo dadaan sa may patungong diversion, mas maiksi po yung pinaka barangay road po niya, no? So naglalaro lang po siya sa mga nasa 300 meters nga po, gaya ng nasabi ko. So medyo parang sa tansya ko hindi pa nga siya aabot ng 300 meters. So konting palinis lang. Ang gandang idea rin po yung nakita po natin na may bakod. Alagaan po siya ng hayop. Dito rin po sa lugar na to, ito sakop din po ng property yan. At tinan nyo naman po, dito pa lang po sa labas, makikita nyo na talaga ng puno na siya ng laman. Nakakatuwa po itong property na to. Talagang ang sipag talaga nila owner po na magtanim. Talagang dinasik nila sa laman tong property na to. Sobrang sisipag po. So yan, bali papalabas na po kami ng property, no. Napakagandang property yung na-visit natin for today. So sa mga gusto pong i-avail tong magandang property na to, pwede nyo po kaming i-message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. So sa mga naghahanap po ng property na Lopez, Quezon lang din po, ito na po yung marirecommend ko po sa inyo. Kagaya ng sabi ko, ito po ay 4.1 hectares at kagandahan din po itong property na to is clean title po tayo, so wala po tayong problema about sa documents. Ayan. Napakagandang property. Unang-una nga po ay very productive po na itong property na to. Yun ang po masasabi ko. Talagang ma-amaze ka po talaga dun sa pinakalaman po niya. So yan po. Thank you po.